mga Yari Natics! It's me, Doc Yari Andaya, kumanatito managaringam quality. At ayan, kalalabas ko lang po sa aking work dahil syempre after 5 we need to have another work and I called it racket or sideline. And with me of course Yes, I am here. Your one and only, the only fresh and virgin. Na Mark Lakbay. And tayo po'y naglalakbay at binabaybay ang ating mga munisipyo ng La Union dahil tayo ay mamamasyal sa isang kapitapitagan at pinagmulan ng ating pinakaunang Miss Universe. Di ba? Saan yun? Aringay, La Union, the land of the first Miss Universe, Gloria Diaz. Perfect. And we're heading actually to Aringay. At syempre kasama ko syempre ang nag-iisang Mark Aquino, ang ating tourism officer ng siyudad ng San Fernando at nagmamayari of course ng Makmakan Store, Diner and Events sa may Lingsat at syempre ang CEO ng Jessie's Hypermarket ako. Yes. So visit and kung di pa kayo nakabili ng pang Noche Buena, wag nang makisabay sa parhabang pila ng ng mga holiday season. Pwede na po kayong mamili dahil ang mga mabibili po ay matagal pa pong expiration date. Pwede nyo na pong unahan, di ba, mother? Yes, kaya visit of course yung kanilang stall sa may Ago, La Union. Lahat po ng gusto nyo bilhin nandun na po. Yes po. Groceries, RTWs at lahat regalo andun na po lahat. Yes. At anong ginagawa natin? Nagsusulat ng kung ano-ano. This is what we call program planning because sa mga events kailangan ng masusing pagsusulat at binsay ng ating mga programa at ating mga pagkakasunod-sunod ng mga ganap. Ayun. Okay. So ayan mga Kayari Natics. So habang sobrang traffic, ayan. Ito, binabaybay po namin ang kahabaan po ng Payukpok Store. Ayan. At kami ay pupunta sa Aringay, La Union kasi kami po ay parte po ng kanilang prestigious na event tonight. At ang call time po kasi namin ay 6:30 kaya para iwasan ang traffic, ayan, lumakbay na po kami ni Mark Lakbay ng after work. So ayan, after ng work ko lumabas na ako para hindi rin ako ma-traffic sa kahabaan po ng kalsada po ng San Fernando. Dinaanan ko na nga po siya din sa opisina niya at kami po ay naglalakbay na nga po. Ayan, diba? Ang kagandahan po kasi ng trabaho namin, syempre after 5 wala ka ng trabaho. Ang maganda nito syempre social involvement at saka social growth. Ayan, you need to interfere, mingle and deal not only with your co-employees but to different types of people for you not just to nurture friendship but to build camaraderie, connections, rapport, linkages, and this will become a platform, a perfect avenue of course to showcase your skills, talents and expertise. Correct! Ay, na-build na agad ang building. Biglang alam mo mother, pag namamasyal tayo sa mga lugar, biglang nagugulat tayo, may mga nagsusulputan ng building na hindi mo namalayan. Ay, kailan tinayo yan? Parang ang bilis na mag-construct din, no? Kung dati siguro ganoon ang technology ngayon, habang tumatagal bumibilis na din ang pag-usbong ng mga iba't ibang mga pasilidad, buildings at infrastructures, kaya nakikita talaga natin umuunlad naman ang bagong Pilipinas. Actually kami ni Mark talagang nakasanayan na namin talagang maglakbay, hindi lang sa buong La Union. Kaya karamihan sa mga vlog ko ay most likely iba't ibang lugar ang pinupuntahan namin. Kasi nga syempre tourism officer siya, tapos ako naman mahilig magbabablog, aging bablogger, o so basta maalaga sa akin na kapag timeless walk ako, yun ang hilig ko kasi yun ang naman ako kay Doc Jessie. Sabi niya wag daw akong nagpo-post ng mga negative sa social media, ano na lang daw against sa mga ibang tao, kundi ang i-vlog ko daw yung sarili ko, yung puro masaya lang daw, wala yung mga downfall moments kasi pangit daw yun, nakakapag instigate ng at nakakapag-create influence niya ng mga tao na instead na
ma-influensyahan mo maging masaya, the more na magiging sila, magiging broken at too emotional on the negative side. Kaya yun ang natutunan ko kay the late Dr. Jessie Miranda. Yung i-post mo lang yung para sa sarili mo, yung ikaw lang, yung mayroon kang appreciation not just sa paligid mo, kundi din sa sarili mo. Yun yung something to be grateful. Ayan. Kasi kapag di mo gagawin yun, wala, negative ka all day night long. At stress ang pupunta sa buhay mo. Yan, ang may experience mo. Kaya tayo, kailangan chill lang, kailangan masaya lang tayo. O, diba? Kasi, tingnan mo, imagine mo ako, I have 24,794 followers. Lahat niyan, hindi solid yan na chini-cheer ka o gusto ka. May mga nag-follow sa'yo, nag-subscribe sa'yo na binabantayan ang ipopost mo, na tinitignan ko nga magpo-post ka ng hindi maganda, tawag dito, down ka, limbawa broken ka, ganyan, o kaya may mga problema kang pinagdadantas, pinopost mo, natutuwa sila. Kasi hindi lahat ng nanonood sa'yo, hindi lahat ng tumitingin sa mga uploaded videos mo ay mga taong na-appreciate ka. Meron at meron dyan ang nagkikriticize sa'yo nang hindi mo lang nararamdaman, hindi mo lang nakikita. Pero tayo naman care, diba? Who cares, diba? As long as we are not violating any of the laws of this land, then we have the right to express whatever we want from our thoughts, diba? Yung mga ganon. At ano sa masasabi mo, Mark? Kanya ko na mother. Yung sinasabi ko na hindi lahat ng nasa social media na kaibigan mo ay kaibigan mo talaga. Yes, kasi yung mga iba sa social media, makikita mo ay AI na. Naka-lock profile. Ganyan. So may mga artificial intelligence na nanonood dun sa AI, kaya dapat bini-verify, bina-background check yan yung mga kausap natin. At syempre mas maganda pa rin na yung ganito, face to face, personal mo nakakausap yung isang tao. Kasi yung mga social media mamaya bangag na sila, natutulog sila, natatype nila yung mga hindi sila nakakapag-isip ng tama sa social media. Yun yung disadvantage din ng social media. At written form of communication. So there's what we call a barrier of communication already when you're doing the social media, because hindi kayo nagkakaintindihan pag nasa ibang dulo kayo ng computer o ng cellphone, di ba? Do you think, mother, my perspective is correct? Correct. Yeah. Social media is siguro magagamit din naman, may magandang dulot din naman. There are pros and cons when using the social media, because social media is also a powerful tool to promote yourself, your aspirations in life, marketing of your products and services that you offer in your workplace or in your business. Ganon, maganda din naman yung social media kasi mabilis. Yun yung advantage and disadvantage niya, mabilis ang communication when it comes to social media. By the split of a second, isang click mo lang, mapupunta na dun sa kabilang, maraming tao yung gusto mong ipadalang information. Kaya sabi nga ni, sino nagsabi? Pia Wurtzbach, yes, think before you click. Oh, di ba? Anyway, speaking about yung sinasabi ni Mark Aquino, ating tourism officer, natuturo din sa anthropology, specifically doon sa physical self, na ang transformation and growth and development ng isang tao ay nagmumula sa mga sumusunod, tulad ng globalization, migration, community or society, the family, the friends, the experiences, and of course the social media. Ito ang nakakaapekto sa transformation, sa growth ng tao, sa thinking nila, sa kanilang behavior. Kaya let us be reminded again sa parents, ayan, be responsible enough dun sa ating mga anak, especially kung sila hook sa social media. O, diba? O, siguro tatanungin nyo, ano pong nakaipit sa ilong mo? Ayan. Mura lang po ito na nabili ko. Ako kasi ay hindi matangos ang ilong. Hindi po, ito po yung stopper ko para hindi po Umagos ang luha.
Hindi umagos ang luha. Sinisipon po kasi ako para hindi po siya, ayan, tumulo. Ayan, inipit ko po. At syempre, ito na yung isang way na parang face mask. Diba? Nose Kasi, mask. kasi yung, diba, may nostrils po tayo. Anong nostrils? Ito po yung mga buhok sa ilong natin. Hindi po dapat natin yan tinatanggal. Pwedeng i-trim kung lumalabas, pero dapat hindi binubunot. Kasi ang reason kung bakit tayo may mga ganyan, buhok sa ilong, nostrils, it's just because they're the ones filtering. Yan, sumasala sa mga hindi dapat natin maamoy o pumasok, may intake. Ayan. Kaya minsan, diba, kapag ka tawag dito, kokonti lang yung buhok sa ilong natin, panay ang bahing natin kasi walang sumasala, walang nag-filter, walang nag-obstruct. Filter na dust, viruses. Ito, at saka na rin ito, pampaganda na rin ng ilong. Hindi ko kasi afford ang magpa-reconstruct ng ilong, magpa-retoke. Wala akong pera. Not unless may mag-i-sponsor. May pera, mother, pero hindi naman dapat pinupunta sa ganun. Ay, ganun ba? May mga priorities lang tayo. Ay, sa bagay, May mga responsibilities. Hindi natin may priority bills, ang may mga tax, pagpapaganda. diba? Priority natin magbayad ng tax. Para sa ikagaganda ng ating bayan. Lahat naman ng galaw natin ngayon may bayad na. Kaya dapat bawat galaw din natin. Bibili pa tayo ng kape. May tax. May tax. Magagasolina ka, may tax. Magta-travel ka, may traveling tax. Oo, may value-added tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Oo. Kaya mag-donate ka na lang sa simbahan kasi walang tax. Ang tax na mayroon sa simbahan ay mapupunta sa... Ayan ang maganda sa kalsada, may curbs. Ang curbs po, yun yung parang I sa really tulay. appreciate that. Yung gilid na yan na dinadaanan ng the tao. curbside. Yan ang curbside. Yan ang meron noon sa lahat ng kalsada na dadaanan ng tao. Ngayon, wala na both sides. So, ibig sabihin, Mas priority ang sasakyan kaysa sa naglalakad po. gumawa tayo ng kalsada hindi para sa tao, kundi para sa sasakyan. Tama ka dyan, Madi, kasi tayo naglalakad Tingnan mo, talaga tayo. paano ka na maglalakad dyan sa gilid kung nandiyan ka sa gilid? Talagang masaside sweep ka kasi tignan mo, flat. Talagang tatamaan ka ng sasakyan. Pero pag may curves, yung katulad dyan sa kabila, may curves Sa sila. left side. Madadaanan ng tao, 'di ba? Dadaanan ng So, tao, dapat hindi ka yung tao dun mababangga. sa kabila maglalakad. Hindi dapat both sides kasi dati yan both sides pero ngayon naging flatten na lahat. Well, ano lang yan, na-observe lang natin, 'di ba? Yeah. To avoid Pero accidents, feeling ko lalo na naman kapag nag-i-improve na ganito. yung mga ganyan. Bike lane. But anyway, gaya ng sabi ko, kung mayroon man yan o wala, dapat ang paalala ko sa inyo, pinag-iingat ang lahat. Saka sa traffic talagang dun sa pag you're not a vehicle na registered ng Land Transportation Office, all vehicles, ano man yan, e-bike, tricycle, ano pa yan, mga naglalakad, kalabaw, dun sila sa pinaka-outmost side ng lane, di ba? Yun yung yun yung nasa batas ang what I know. It's a national law. The national law. Doon ka dapat sa either nagbabike ka man, like pasagad, kalabaw, anumang sinasakyan mo, kabalyo, doon ka sa may outer side of the lane because you're not registered or part of the main road na highway na nakaregister sa Land Transportation Office. Diba? Siguro pagdating ko ng Aringay, matangos na yung ilong ko. Instant ba yan, man? Sabi ko kasi wala tayong Kaya shout out po sa mga doktor, marunong mag-retoke po ng buka. Ayan. O baka gusto nyo po magkaroon ng discount. Ayan. Para tumangos po yung ilong ko, nananawagan po ako. Ayan. Na-aksidente po kasi ako ng grade 3 at nagkaroon po ng minor na injury ang aking ilong, kaya iba po. Kaya kung napapansin nyo, may parang lumubog po dito, but that's okay. Sabi nga nila, kung maganda ka, diba? It's how you carry. Kahit pa lahat na naritoke sa'yo, kung ang pag-uugali mo naman ay hindi maganda, pa rin effect to the society. Ang importante is the inner beauty that talks about your values, your character, your behavior, your discipline that catches the heart of everyone. Ayan. So, hanggang sa muli. Bye-bye!